Inanyayahan po bawat isa na muli tayo po'y tumayo at muli po buksan natin ang ating mga Biblia. Sa Roma 13, nabasa po natin kanina yung verses 1 to 7. Ngayon ang basahin po natin ay ang verse 1 to 3 sa English Standard Version. Sabay-sabay po natin basahin, no? Romans 13, verse 1 to 3. Verse 1, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Verse 2, therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Verse 3, for rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive His approval. Sumandali po tayong yumukot manalangin, and let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you again sa privilege, Panginoon, yung freedom to worship you in spirit and in truth. Ngayong araw po na inappoint ninyo, ang araw po ng linggo. Salamat, Panginoon, at dumilat po ang aming mata. May hininga pa din kami, Panginoon, may buhay, kalakasan. At ito, Panginoon, kami po ay nagtitipon upang sambahin ka po. At bahagi po ng aming pananambahan ay yung preaching of the Word of God. We ask, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding ang bawat isa na makikinig sa pamamagitan po ng illumination ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin. At gayon din, Panginoon, bigyan din po kami ng hangarin at kakayanan. Hindi lamang po, Panginoon, kami magkaroon ng kaunawaan, kundi yung pong kakayanan na aming pong maganap, anuman ang tagubilin o yung pong inyong mga nais na gawin namin sa aming pong buhay upang kami ay lumago sa pananampalataya at kami, Panginoon, ay maranasan namin yung pagpapala patuloy ng iyong pagdiligtas sa aming buhay at gayon din, Panginoon, yung pinaka-ultimate po na purpose ng aming buhay ay luwalhatiin ka sa mga katotohanan po na aming matatanggap at isa sa pamuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo po ang bawat isa. Napakabilis po ng panahon at ngayon ay next week, actually, ang huling Sunday, no, 31. Magpe-February na naman. 11 months na lang, Pasko na naman po. Pero may isa pong event tayo na mahalaga sa ating bansa sa May. Ano pong meron sa May 12? Sino po nakakaalam? Election 2025. And tayo po ay nasa sermon series on the book of Romans. At yung Romans 13, verses 1 to 7, ay may kinalaman po sa ating annual election na magaganap this year. May tawag yata si tatay. So yun po yung ating teksto ngayong umaga. Kung magbabalik tanaw po tayo sa ating sermon series on the book of Romans, yung verse 1 to 11, again, puro yung doctrines. Puro po yung mahahalagang katotohanan sa ating Kristiyanong pananampalataya. Maalala niyo po yung election, no? Ang Diyos ang pumili ng kanyang ililigtas. Yung regeneration, ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya at pagsisisi sa atin, kaya tayo ay naligtas. Yung pong tinatawag nating justification, ikaw ay pinawalang sala na, hindi lang pinawalang sala, ikay inaring matuwid ng Diyos. Yung pong sanctification, yung nararanasan natin ngayon, na unti-unti tayo ay binabago ng Panginoon sa kanyang biyaya, at yung glorification na tinatanaw natin sa pagbabalik ni Kristo, ay aalisin tayo sa katawan na ito na may limitasyon, na may kasalanan, na may karamdaman. Yan po yung mga doctrines na nasa chapter 1 to 11, no? Pagpasok ng chapter 12, nag-umpisa na tayo 2 weeks ago or 3 weeks ago, ito naman po yung aplikasyon ng mga katotohanan na yon. Kasi ano naman kung alam mo yung election, yung regeneration, justification, sanctification, glorification, ano naman kung alam mo yon? Ang mahalaga ay makuha natin yung aplikasyon sa mga aral na yon para ating isa pamuhay at tayo po'y lumago sa pananampalataya at tunay nating mabigyan ng luwalhati ang Diyos. Ang Romans chapter 13 ay isa pa din po ito sa mga aplikasyon ng mga katotohanan pong natutunan natin from chapter 1 to 11. Ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito
is the life of the Christian in submission to civil authority. Ang buhay po ng isang mananampalatayang Kristiyano na may pagpapasakop sa ating sibil na otoridad o sa ating gobyerno. Kaya nabanggit ko kanina yung May 12 election, no? Ano ba ang kaugnayan ng mga Kristiyano pagdating sa gobyerno? No? At ang Romans 13 ay marami ang hindi lubusang nauunawaan ito, no? So diliwanagin natin bilang Kristiyano na tayo mananampalataya ni Kristo. Ano ba ang ating ugnayan sa gobyerno kung ang alam natin ang ating allegiance o yung ating katapatan ay kay Kristo? Ano ngayon ang magiging ugnayan natin sa gobyerno na siyang namamahala po sa atin bilang mga mamamayan ng Pilipinas? Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Dapat po ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ay nakikita sa ating buhay. At ano ba ang kaugnayan nito, lalong-lalo na sa tinatawag po nating gobyerno o politika? No? Minsan nakakalungkot pag eleksyon, ang church, magkakapatid sa Panginoon, nagkakaroon ng tampuhan eh. Kasi bakit? May kanya-kanyang manok sa politika. Dapat bang nangyayari po yung bagay na yon? Kaya mahalaga yung Romans 13 na pag-aaralan po natin ngayon. Ano po ang kaugnayan ng isang mananampalataya? Yung buhay niya ay anong kaugnayan doon po sa sinasabi nating sibil na otoridad o sibil na gobyerno, no? At ito po yung tuturo sa atin ni Paul. Meron pong 4 na katotohanan tayong makikita sa Romans 13. Una, the source of the authority of the civil government. Ano yung pinagmumula ng otoridad ng lahat ng gobyerno? Pangalawa, the purpose of God for the civil government. Ano po yung layunin ng Diyos, ba't naglagay ng gobyerno para sa atin? And then the call to submit to civil government, yung panawagan sa mga Kristiyano na magpasakop sa sibil na gobyerno. At yung panghuli po is the supremacy of Christ above civil government. O yung pong tinatawag nating higit na otoridad ng Panginoong Jesucristo sa ating pong mga sibil na gobyerno. At isa-isayin po natin, verse 1. Tingnan niyo po sa inyong Bible, basahin natin. Let every person be subject to governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. So ang unang puntos po natin sa umagang ito, dapat nating maunawaan yung source of authority for the civil government. Saan nanggagaling ang otoridad na meron po ang ating mga gobyerno? At ang dapat nating unang maunawaan bilang mananampalataya, ang Diyos mismo ang nagtatag o nag-institute at nagbigay ng authority o nagbigay po ng kapangyarihan sa lahat ng gobyerno sa mundo. Yan po yung una nating dapat na maunawaan. And this principle is both true for the righteous government and the wicked government. Alam natin, di natin mapagkakaila. May mga matuwid na pamumuno, ngunit marami ding tiwali na pamumuno. Ngayon, ang tanong, saan parehas galing yung kanilang kapangyarihan? Ito po'y totoo, pareho po sa tiwali na gobyerno at sa matuwid na gobyerno, ang kapangyarihan na meron sila ay galing sa Diyos. Dapat po natin maintindihan yan. Yung pong magandang loob na si King Cyrus, na emperor po ng Persia, na nagbigay po ng right, ng karapatan sa mga Hudyo na muling itayo nila yung kanilang pader at yung kanilang templo dahil nasakop sila ng Babylonia. Nung natalo ni Emperor Cyrus ang Babylon, napasailalim nilang mga Hudyo, nahabag siya sa mga Hudyo. At hinayaan niyang bumalik sila sa kanilang lupain, itayo yung kanilang mga bahay, yung pader, maging yung kanilang templo. Yung otoridad na meron si King Cyrus na isang mabuting loob na tagapanguna ay galing sa Panginoon. Pero dapat din po nating maintindihan na yung otoridad na meron si Emperor Nero o kahit si Emperor Diocletian na napakalupit sa mga Kristiyano, na yung mga Kristiyano ay pinapakain sa leyon, na yung mga Kristiyano ay tinutusok sa tulos at sinisindihan bilang apoy, yung mga Kristiyano ay iniilit yung kanilang mga pag-aari, sila po ay tinotorture, pinapatay, yung otoridad na meron si King Nero ay siya din galing sa Diyos. Kaya una natin dapat maintindihan the source of authority for all civil government, democratic man yan, monarchy man yan, totalitarian man yan, socialism man yan, federalism man yan, communism man yan, lahat ng kapangyarihan na meron sila galing sa Diyos.
Yan po yung dapat nating unang ma-establish na katotohanan ngayon. Good or wicked government, yung authority, yung power that they have, galing yun sa Diyos. At ang kagandahan nito para sa mga Kristiyano, may Romans 8 na nagsasabi sa atin, all things work together for good for those who love and trust the Lord. So yan man ay masama na gobyerno, yan man mabuting gobyerno, blessing sa atin yan. Yan man ay masamang gobyerno, may ginagawa ang Diyos na mabuti sa likod niyan na hindi man natin nakikita sa ngayon. Lalong-lalo na ang pangakong yon ay sa mga Kristiyano. Kaya nga po, ito yung una na dapat nating maintindihan. Lahat po ng otoridad na meron sa mundo na ibinigay po sa mga gobyerno, yan man ay demokratiko, kagaya natin, yung monarkiya, yung mga hari, yung mga namumuno, yung totalitarian, yung tinatawag po natin na meron dyan yung diktador, anumang uri po yan, komunismo man yan, federalismo man yan, galing po yan sa Panginoon. At meron pong layunin ng Diyos sa likod ng pagbibigay niya ng kapangyarihan sa mga gobyernong ito. And that leads us to the next point, verse 2 to 5. Basahin po natin. Punta kayo sa inyo pong Bible. Verse 2 to 5. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Parang may anathema pa. Na kapag kayo'y sumuway sa gobyerno, mayroong itong kabayaran mula kanino? Mula sa Diyos. Verse 3, for rulers are not a terror to good conduct, but bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive His approval. Verse 4, for He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. For He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Kung titingnan po natin, ayan ang layunin ng Diyos, bakit siya naglagay ng gobyerno. Tinawag pa nga ni Pablo ang gobyerno bilang ministers of God, tagapaglingkod ng Diyos. Itinatag po ang gobyerno para po sa kabutihan ng mga mamamayan nito. Itinatag po ang gobyerno upang ano? Upang parusahan ang maling gawa at magbigay po ng pabuya sa tamang gawain. Kaya sabi ni Paul dito, huwag tayong matakot sa gobyerno, mga Kristiyano. Kasi ang nasa likod niyan ay ang Panginoon na nagbigay ng otoridad sa kanila. Trabaho po ng gobyerno na panatiliin ang batas. Trabaho po ng gobyerno na protektahan ang mamamayan nito. Kaya nga, di ba, may issue tayo ngayon sa West Philippine Sea. Mayroong mananakop na nais pong i-exploit yung ating yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Trabaho po ng gobyerno na protektahan ang mamamayan laban po sa mga mananakop na ito. Maging po sa mga tinatawag nating eksploitasyon ng mahihina. Trabaho po ng gobyerno na protektahan ang mamamayan nito, lalo ng mga mahihina. At kung oras po ng kalamidad, andyan po sila upang tumulong sa atin. Trabaho din po ng gobyerno na kung saan ay panatiliin ang kabutihan para sa lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng peace and order, katahimikan at kaayusan. Pagpapanatili po ng matatag na ekonomiya. Yung pong tinatawag po natin na pagpapanatili sa kalayaan na magpahayag ng iyong relihiyon. Yan ang trabaho ng government. Generally po speaking, for the good ng bawat mamamayan. Yan po ang trabaho ng gobyerno. Kaya sabi ni Paul, kayong mga Christians, hindi kayo dapat matakot sa government. Kasi yan ay aking ginagamit para sa inyong kabutihan. But sadly, in reality, alam po natin na majority ng mga civil governments today are wicked and corrupt. Hindi po natin may tatanggi yan. Pero yung mga sinabi kong tungkulin nila, yun yung dapat na ginagawa nila. Pero sadly, nakikita natin, may listahan nga ngayon ng most corrupt na mga government at kasama doon ang ating bansa. Dahil yan ang katotohanan po. Ang layunin ng Diyos sa kanila ay may maganda pong layunin, may magandang purpose. Pero sadly, ang kalalagayan po natin ngayon, ang ating gobyerno ay tiwali at hindi gumagawa ng mabuti para sa kanyang mamamayan.
Pero bilang Kristiyano, hindi po tayo binibigyan ito ng karapatan na magsalita tayo laban sa gobyerno, sumama po tayo sa mga protesta sa lansangan, magpaumpisa po tayo ng revolusyon upang patalsikin ang mga namumuno. Hindi po gawain ng mga Kristiyano yan. Ang next point po natin in verse 6 into verse 7 is the call to submit to the civil government. Tingnan po natin yung verse 5 to 7. Sabi po sa verse 5, therefore one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay, ano pa sabi ng text? Taxes. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Verse 7, pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Ito po, medyo kailangan natin ng malalim na pag-unawa. Kung yan man po ay mabuti o masamang gobyerno, ang panawagan po ng ating Panginoon sa atin ay magpasakop pa din sa gobyerno. Bilang mga Kristiyano, iniutos po ng Panginoon na tayo magpasakop sa gobyerno, especially in ways that will support them in fulfilling their God-given purpose and mandate. At ito yung example ni Paul. Pay your taxes. How will you submit to the government? Ito yung example niya. Pay your taxes. Even though alam natin our taxes ay hindi po nagagamit ng tama. Alam natin na may corruption sa ating bansa. Alam natin na marami sa mga ating taxes ay hindi talaga napupunta sa layunin nito. Ngunit gayon pa man, ang sabi po ng Biblia, ng utos po ni Pablo sa ating mananampalataya, pay your taxes. Magpasakop pa din kayo sa inyong gobyerno. Yan ang isa sa halimbawa po ng pagpapasakop sa sibil na gobyerno, mabuti man yan o masama. Again, sinasabi po na kahit ng ating gobyerno ay corrupt at hindi na utilize ng tama yung ating taxes, we are still commanded by our Lord Jesus Christ to give what is due to Caesar and to give what is due to God. Naalala niyo yun? Remember during the ministry of Jesus, balak siyang itarap ng mga Pharisees and Sadducees eh. Di ba? Anong ginagawa ng mga Pharisees and Sadducees? Ginagamit nila yung Roman government para si Jesus makorner at mapako sa krus, maparusahan. At anong ginawa nilang trick question kay Jesus? Ang tanong ng mga religious leaders na ito, nagalit kay Jesus, ang tanong, kasi magbabiral siya kapag mali yung sagot niya eh. Ang tanong sa kanya, dapat bang kaming magbayad ng tax sa mga Romano? Remember yung setting. Yung mga Hudyo ay sakop ng mga Romano. At ang mga Romano ay malupit sa mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo ay talagang may mga tinatawag na grupo ng zealots. Actually, yung isa sa mga tinatawag natin na disciple ni Jesus ay si Simon, isang silot. Ano yung mga silot? Para itong mga terrorist group na ina-assassinate nila yung mga Roman leaders, no? Sinasabotahe nila yung Roman leadership, yung government. Ang gustong mangyari dito ng mga Pharisees and Sadducees ay si Jesus mahuli sa kanyang salita na lumalaban siya sa gobyerno para siya ay maparusahan. Kaya ang tanong, dapat ba kaming magbayad? Sabi ng mga Hudyong taga-pangunan ng kanilang reliyon kay Jesus, dapat ba kaming magbayad ng tax kay Caesar? Anong sagot ni Jesus? Penging barya. Pinakita niyo yung barya. Kaninong muka yung nandito sa barya? Sa emperor. Anong sagot ni Jesus sa tanong? Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Napakatalinong sagot po nun. At dito din halaw yung bilin sa atin ni Paul na submit to the government, kahit tiwali yan, pay your taxes. Ito pong tinuturo sa atin ni Paul ay hindi bago. Ito ay galing sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ito. And even si David naintindihan ito. Si David ay pinag-uusig ni Saul.
Pero sa pagkakataon po na inuusig ni Saul, si David, maraming chances na pwede niya lang i-assassinate si Saul. Hindi lang po yun alam niya na siya yung next na mamumuno sa bayan ng Israel. Ang daming pagkakataon na sinubok siya ng Panginoon, arms reach niya na si Saul, he can assassinate Saul, pwede din siyang kumuha, mag-rally ng support, marami nang sumusuporta sa kanya, nagtutulak sa kanya, alika na, anin na natin, magkaroon na tayo ng revolution against kay Saul. Ayaw niya. Kasi alam niya that yung authority ni Saul ay galing pa din sa Diyos, at kung siya ay sasaway, o siya po ay sasalansan laban kay Saul, ay sumasalansan siya sa Diyos. Remember po, ito yung principle din na alam ni David Hindi accountable si Saul kay David. Kumbaga, alam ni David, hindi mananagot sa akin si Saul dahil siya ay nilagay ng Diyos sa akin bilang tagapanguna ko. Ngunit si Saul ay sasagot kanino? Sa Diyos. At tayo naman ay sasagot din sa Diyos. Kaya ito po yung tinuturo dito ni Paul. Yung civil government is not accountable po sa atin, accountable siya sa Diyos, at tayo naman ay accountable din sa Diyos sa pagpapasakop o pagsuway laban sa ating gobyerno. At sabi ni Paul, gawin ninyo ang inyong pagpapasakop sa gobyerno, hindi dahil sa natatakot kayo, nahahatulan kayo ng Diyos. May book po na first John. Part po ng ating obedience sa Diyos ay yung pong tinatawag natin na marka ng tunay na kaligtasan na meron sa atin. Magiging kagalakan po natin na magpasakop sa ating gobyerno, mabuti man ito o tiwali, gagawin po natin itong pagpapasakop dahil tayo ay umiibig sa Diyos. Not just because of fear, but because of yung conviction na meron po tayo, according to Paul. Kaya nga po, verse 2 and verse 5 ay warning yan against rebelling, against civil government. Ang paglaban sa civil na gobyerno ay ating paglaban sa Diyos. Kaya hindi po gawain ng Kristiyano na maging kritiko ng gobyerno. Hindi po gawain ng Kristiyano na sumama sa mga protesta sa lansangan. Hindi po gawain ng Kristiyano na sumama sa pagpapatalsik ng leader. Hindi po gawain ng Kristiyano yan. And remember, it is a terrible thing to rebel against God. Isang nakakatakot na bagay po na tayo ay sumuway sa Diyos. Kaya yung hindi natin pagsunod sa simpleng batas trapiko, yan ay paglaban sa Diyos. Yung ating pong tinatawag na pagsasalita laban sa gobyerno, yan tayo po ay nagsasalita laban sa Diyos. Kailangan po natin maintindihan ang bagay pong ito. And remember, magiging accountable po tayo sa Diyos kung di natin susundin ang kanyang utos na ito. Tayo po'y sumusunod sa kanya dahil ito po ay utos sa atin ng Panginoon. And Jesus is the example ng submitting to the civil government. Pansinin niyo po, yung panahon ni Jesus, ang dami niyang followers talaga. Yun palang makikita natin during the time na nagpakain siya ng feeding ng 5,000. Actually, hindi lang 5,000 yun. Binilang lang doon lalaki. Ibig sabihin, marami ng followers siya. Maraming sumusunod na sa kanya. Pero tingnan niyo po, hindi po nagtangka ang Panginoong Jesucristo na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng pagbubulid sa kanyang mga tagasunod na patalsikin ang imperyo ng Roma. Hindi ginawa ni Jesus yon. Dahil ang mission ni Jesus is not to change the society by reforming the government. Ang mission ni Jesus is to reform the hearts of men inwardly. Yun ang kanyang mission. Hindi po upang magtatag ng isa pong kaharian dito sa lupa, kundi itatag ang kaharian ng Diyos. Hindi din po misyon ng Panginoong Jesucristo na maging hari ng isa pong imperyo, kundi ang maging hari ng mga hari. Alam ni Jesus, during that time, kaya niya Kaya niyang salansangin yung Roman Empire not just yung people, but because He is the Son of God, pwede siya tumawag ng legions of angels na pwedeng pulbusin yung Roman Empire na tiwali.
Pero hindi niya po ginawa yon. Dahil alam niya, itinatag ng Diyos ang tiwaling Romanong imperyo dahil bahagi yun ng plano ng Diyos ng pagliligtas sa sangkatauhan. Without the wicked Roman Empire, there will be no crucifixion. Without crucifixion, there will be no redemption. Kaya si Jesus mismo, during His time, na nandito siya sa mundo, He submitted to the government. Kahit na yung government pong yun ay tiwali. Dahil alam ni Jesus na part ng redemptive plan of God ang wicked Roman Empire. Kaya nga, this will lead us to the question, total ba dapat yung ating submission to the government? Anong ibig ko po sabihin? Lahat ba ng sabihin ng gobyerno ay gagawin na lang nating mga Kristiyano? Ang utos kasi ni Pablo dito, magpasakop sa mga gobyerno na meron. Yan man po ay wicked, yan man po ay good, magpasakop. Pero ang tanong, yung bang submission natin is total? Lahat ba ng sabihin ng gobyerno ay dapat nating gawin? Paano kung naipasa na ang same-sex marriage? Magkakasal na rin ba tayo dito sa church ng lalaki sa lalaki at babae sa babae? Paano kapag pasado na sa ating bansa yung abortion? Tayo bang mga Kristiyano ay magiging option na natin ang abortion? Dahil yung bata ay hindi plinano at magiging sagabal sa ating mga plano? Tatangkilikin ba natin yon? Paano kung inutos ng gobyerno na ipagbawal ang Kristyanismo? Bawal na tayong sumamba ng linggo. Bawal na tayong mag-discipleship. Bawal na tayong mag-evangelize. Sabi ni Paul dito, magpasabit sa government. Kaya yun yung tanong natin ngayon. Yung ating bang submission to the government as Christians is total. At dito po tayo magtatapos sa puntong ito. To answer this question, we must understand the supremacy of God over civil government. Na ang Diyos ay mas mataas, mas matayog, mas supremo sa lahat ng sibil na gobyerno. Kung ang Diyos ang nagbigay ng otoridad sa kanila, siya pa din ang mas mataas sa lahat ng sibil na gobyerno. And although God has established and empowered civil government to do His good purpose, we have to understand that all civil government has been corrupted by sin. Nabanggit ko na po ito kanina. Maganda sana yung layunin ng Diyos sa sibil na gobyerno. Kaya lang ang problema ay kasalanan pa din. Kaya tingnan niyo po, ang kasalanan ng pinakamalaking problema ng tao, hindi lang personally, also sa society. Yung government na sana nag-a-uphold ng good purpose of God, but because of sin, corrupted ang ating mga government. Kaya kung titignan po natin, ang ultimate allegiance natin, ang pinakamataas na katapatan natin ay hindi sa gobyerno, kundi kanino? Kay Kristo, ang King of Kings and Lord of Lords po natin. Kaya tuwing ang sibil na gobyerno ay uutusan tayo ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos na nahayag sa Biblia, hindi tayo susunod. Yun lang yung time na hindi tayo susunod. Naintindihan po natin? Because Christ is supreme over all governments, pag dumating na yung punto na inuutusan tayo ng gobyerno na labagin ang kalooban ng Diyos na malinaw na nabanggit sa Biblia, ay doon po tayo susuway. Doon po tayo hindi susunod. Dahil ang ating ultimate allegiance is to the King of Kings and Lord of Lords. And here are some examples ng civil disobedience by God's people, no, against evil governments. May mga biblical example po yan. Naalala niyo during the time sa Egypt, inutos ni Pharaoh na lahat ng batang lalaking Hudyo ay patayin dahil nagiging threat na ito sa paghahari sa Ehipto. Tama? Anong ginawa? Yung mga midwives ay nilabag yun, hindi sinunod yun. Kaya nga si Moses na ilagay sa lumulutang na crib, pinaanod sa, kung hindi sila, kung sinunod nila yung wicked at laban sa kalooban ng Diyos na pagpatay sa mga bata, walang Moses ngayon na magdiligtas o gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang bayan ng Israel.
Civil disobedience. Kapag inutos ng gobyerno na labagin ang kalooban ng Diyos, lalabagin po natin ang utos ng gobyerno. Naalala niyo si Shadrach, si Meshach, si Abednego? Naalala niyo siya? Yung tatlong lalaki pong yon? Anong nangyari? Inutusan sila ng King of Babylon, ni Nebuchadnezzar, na lahat ay dapat sa ganitong takdang oras sa araw na ito luluhod, magpapatira pa dun sa ginto na Diyos-Diyosan na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Etong tatlo hindi nag-bow down. Civil disobedience. Anong ginawa? Pinatapon sila sa hurno. At niligtas sila ng Panginoon. Hindi sila sumunod. Dahil labag yun sa kalooban ng Diyos. Commandment number 1 and 2 yun. Thou shalt not have other gods. At pangalawa, thou shalt not make graven images that you will worship. No? Malinaw yun na nasa Bible. Malinaw po na iniutos yun. At pinalalabag ng gobyerno ni Nebuchadnezzar. Kaya si Shadrach, si Meshach, si Abednego, hindi sila sumunod. Si Daniel, naalala nyo? Anong pinagbawal ni King Darius ng Persia? Bawal ang manalangin. Di ba, ang routine ni Daniel, ang devotion niya sa Panginoon ay mananalangin siya doon sa kanyang bintana. Nakikita siya ng lahat. Yung mga naiinggit sa kanya, ng mga unbeliever, dahil sa nakikita yung favor ni King Darius sa kanya, gumawa ng law, nilinlang nila yung hari to pass the law na bawal mag-pray. Si Daniel, nilabag niya yon dahil yun ang kalooban ng Diyos. Pinatapon siya saan? Sa lion's den. Ano pa po yung mga example? At ito, sa New Testament, Acts 5:29. The time when the apostles were arrested for preaching the word of God, nangangaral kasi sila eh. They were beaten, they were imprisoned, pero hindi pa oras. Pinalaya sila ng Panginoon. Nung pinalaya sila, may bilin ang mga Sanhedrin sa kanila. Sinong Sanhedrin? Yun yung mga leader, religious leader ng mga Hudyo. Wag nyo na ulit ipangangaral yung Jesus na yan. Kundi sa susunod, ay kukulong ulit kayo, bubugbugin, o baka mabitay pa kayo. Anong ginawa po nitong mga apostol? Hindi nila sinunod. Kung sila'y sumunod sa utos ng mga wicked leaders na yon, wala po tayo ngayon dito. Hindi po kumalat ang ebanghelyo at hindi po nakaabot sa atin ang mensahe ng ebanghelyo na nagligtas po sa atin. So whenever na ang civil government natin will order us to violate God's word, that is the time for us to magkaroon ng civil disobedience. Hindi natin susundin po ang bagay na yan. And we have to be ready. We have to be ready. Kailangan maging handa po tayo. Kasi mangyayari talaga ang panahon na yan. Hindi ko po kayo kinatakot. Pero yan ay nasusulat na talaga. Gigipitin. Isa sa mga gagamitin ng Panginoon ay ang gobyerno. Remember Book of Revelation? The beast from the sea? Yung symbolic representation nun? The enemy will use the government to persecute the church, at yung persecution na yon will be mas patindi habang palapit ang pagbabalik ni Kristo. Kaya, win-win pa din eh. Pag-uusigin tayo, yes, mahirap yon, but sasagi sa isip mo na habang patindi yung persecution, palapit ang pagbabalik ni Kristo. Kaya nga po, ito yung, halimbawa, for example lang po sa Idaho, sa US, naging news to eh. Trineten siya ng government that you will fine $1,000 plus makukulong pa siya. Alam niyo bakit? For refusing to officiate a gay marriage. Same-sex marriage. But because his conviction is biblical, dahil sa kanyang ultimate allegiance ay kay Christ, niyaan niya. Kasi alam niya na yun yung time na hindi ko dapat sundin ng government ngayon dahil it will violate God's word. At ngayon, sa oras pong ito, even now, tayo dito, malaya tayo nagpunta dito, tapos maganda yung upuan natin, naka-aircon tayo, smooth na smooth yung ating worship service. Pero may mga bansa na ngayon, patago silang pumupunta sa lugar saan sila mananambahan,
tahimik lang sila, makakapal yung kwartina nila. O minsan, hindi po sa loob ng bahay, minsan doon po sa bundok, na walang makakarinig at makakita sa kanya. Doon sila nananambahan. Alam nyo bakit? Kasi pinagbabawal ng gobyerno ang Kristyanismo. Pumunta po kayo ng China, pumunta po kayo ng North Korea, pumunta po kayo ng maraming bansa po na nagbabawal sa Kristyanismo. Kaya sila ay nagtitipon ng patago. Dahil meron pong batas na magpaparusa sa kanila kung sila ay matagpuan. Kung yung bansa nila ay hindi pinapayagan ng Kristyanismo, pero dapat po na sumunod sila sa Diyos, ginagawa pa din nila sa kabila ng panganib na sila po ay maparusahan. At ito po isa sa nagiging blessing sa akin. Isa po doon sa Board of Trustees namin sa CGM. Ang CGM po is Christian Growth Ministries. Ito po yung aking, hindi ko masabing secular job kasi ministry pa din Dito po ako nagtatrabaho. Meron po kaming Board of Trustees. And isa sa mga Board of Trustees namin, si Attorney Domi Edubani, 2 times na po siyang na-arrest sa China. Dahil bakit? Nilabag niya yung batas ng China. Anong ginawa niya? Nagpasok siya ng Bibles. Nag-smuggle siya ng Bibles. Hindi once, twice siyang nakulong sa China. Dahil kailangan na kailangan ng Bible doon ng church. Nung nasa, anong ministry pastor yung Yung sa mga persecuted churches? Open Doors. Part po siya ng Open Doors. Nag-smuggle siya ng Bible 2 times. And 2 times nakulong po siya dahil sa pag-smuggle ng, hindi nga sinusunod yung batas ng China dahil ang kanyang ultimate allegiance ay kay Christ. At ang kanyang puso ay nandun sa mga underground churches sa China, kaya ginagawa niya yon. Ngayon, nandun na po siya sa, imagine attorney po ito. Alam niyo nasan siya ngayon? Nandun siya sa mga bundok ng Zambales. At nagpatayo siya doon ng mga kubo-kubo at ng church. Yun yung puso po niya. So ang punto ko po dito, kapag ang gobyerno ay hindi po tayo pinapayagan na gawin yung kalooban ng Diyos, pagkos ay salungatin ito yung punto na tayo ay lalabag sa kanilang pinag-uutos. Acts 5:29. Buksan niyo po yung Acts 5:29. Ano po sabi ng Acts 5:29? Sabay-sabay po natin basahin. 29, But Peter and the apostles answered, We must obey God rather than men. At ito po yung talata, hindi ko naisama doon Pero Acts 5:29, yung supremacy of God over the civil government. Kaya po ang ating pong conclusion sa umagang ito ay magtatapos sa isang hamon. Ngayon na alam na po natin, nalaman natin mula sa salita ng Diyos, yung pinagmumula ng otoridad ng ating mga gobyerno, ang layunin ng Diyos para sa ating gobyerno, ang panawagan na magpasakop ang mga Kristiyano sa ating gobyerno, at ang pagiging supremo ng ating Diyos sa lahat ng gobyerno. Ngayon na nalaman po natin ang 4 na bagay na yan na may kaugnayan sa ating Kristiyanong pamumuhay, at sa gobyerno po na meron tayo, ito po yung magiging hamon o aplikasyon o challenge po sa bawat isa sa atin. Let us submit ourselves to the civil government as sojourners in this world and give our ultimate allegiance to Christ as citizens of heaven to the glory of God. Ito po dapat nating tandaan. Hindi po tayo permanente sa mundong ito. Tama? Ang ating pagiging pagka-Pilipino ay pansamantala lamang. Sinasabi po sa 1 Peter 2:11 na sojourners lang po tayo. Anong sojourners? Tayo'y manlalakbay na dumadaan lamang sa mundong ito. At bilang mga manlalakbay sa mundong ito, magpasakop tayo sa ating sibil na gobyerno. Ngunit ang ating pong pinakamataas na katapatan o allegiance
ay kay Kristo dahil tayo ay mamamayan ng langit. Philippians 3:20. Kaya pa nagbibiroan nga po, no? Yung citizenship. Filipino citizen, pag pumata ka ng 60, ano na? Senior citizen. Pag Kristiyano ka, meron pa ano yon? Citizens of heaven. Tayo po ay pansamantala lang sa mundong ito, sojourners, passing by, 1 Peter 2:11. Pero ganun pa man, tayo ay magpasakop pa din sa gobyerno dahil itinakda ng Diyos na sila ay mamuno sa atin at may mabuti siyang layunin sa likod ng pamumuno nila. Ngunit dapat din po nating maintindihan sa oras po na ang gobyerno ay ipinalalabag ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang ating pong pinakamataas na katapatan o allegiance, ultimate allegiance natin is to the King of Kings, which is ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya ang dapat nating sundin, higit po sa sibil na gobyerno na kung saan ay sumasalansan sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, may mga few things lang po, ilang practical na hakbang na nais kong ipaalala po sa atin. Okay lang po na ating gamitin ang ating karapatan na bumoto. Okay din lang po na tayo ay sumuporta sa mga kandidato na sa palagay natin ay gagawin ang kalooban ng Diyos. Okay lang po yun, no? Walang problema doon. Pero tandaan natin mga kapatid, huwag naman naabot na tayo ay magiging politikal na panatiko na. No? Sa punto na nagiging kaaway mo na yung kamag-anak mo, nagiging kaaway mo na yung churchmate mo, nagiging kaaway mo na yung kapitbahay mo, dahil ito yung iyong partido at ito yung iyong politiko. No? Wag po. Kasi alam nyo bakit? Kasi maalala natin na wala pong perpektong gobyerno o wala pong perpektong politikal na tagapanguna, wala pong perpektong partido na makakapaglagay ng isang gobyerno na perpekto sa mundong ito. Dadating lamang po yung perpektong gobyerno pag dumating na yung perpektong tagapanguna at yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya don't waste your time, don't waste relationship dahil lang sa ikaw ay solid na supporter nitong kandidatong ito. Hindi po presidente ang magliligtas sa atin, hindi po gobernador ang magliligtas sa atin, hindi po si mayor ang magliligtas sa atin, hindi po si barangay captain ang magliligtas sa atin. Sino pong nagligtas sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya isa po yan sa mga practical ways, ha? Paano natin po gagawing balanse ito? By all means, sige, bumoto ka. Maglagay ka ng poster dyan sa bahay mo kung sinusuportahan mo yan. O pwede din naman sumama ka doon sa, ang tawag doon? Meeting de avance ba yun? Pero kapag nangaaway ka na, parang siya na yung tagapagligtas mo, may mali na kapatid. May mali na. Remember, nilagay sila ng Panginoon dyan, ngunit yung ultimate allegiance natin ay hindi sa kanila. Kanino? Kay Kristo. Isa po yan sa mga aplikasyon. Malapit na naman kasi eleksyon eh. Ayoko kasi na dito sa church ay kung ikaw ay si ganito, sa ganyan, eh exercise natin yung ating pong right to vote, pero huwag ka bang aaway. No? Isa pa din po sa paalala, kung ang ating gobyerno ay hindi po ginagawa ang kanilang trabaho, huwag din po tayo magsasalita ng laban sa kanila. Huwag po natin babatikusin ang gobyerno o sasali tayo sa mga protesta o sa rally. Dinaya! Di ba? Naalala niyo yun? Remember noon, medyo ignorant pa tayo sa Word of God eh. Di ba may isang evangelical na tumakbo na presidente, sinuportahan natin talagang todo-todo. Tapos nung natalo, sabi, dinaya. Tapos nagtawag pa siya na magprotesta sa Luneta. Ay, mali na yun. Kaya nga po, mag-iingat po tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya po tayo, no? By His grace, from grace to grace, tinuturuan niya po tayo. Hindi na tayo sasama sa mga rally-rally na yan. O hindi tayo mag-aarma upang patalsikin po ang isang tiwaling pamumuno. Sa halip, gayahin natin si Jesus and the early church. Hindi sila nag-aklas laban sa Roman Empire. Kundi kanila pong inabala ang kanilang sariling, hindi sa politika, kundi saan? Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yun po yung kanilang ginawa. Alam niyo po, ito ang duty lang ng church.
when it comes to government. Pag relation natin sa government and sa mga politiko or politics, anong trabaho natin? Anong utos? Pray. Yun lang ang utos Ipanalangin natin ang ating gobyerno. At pangalawa, ipahayag ang ebanghelyo sa ating bayan. Share mo yan, walang problema. Share mo yan kay mayor, share mo yan kay governor, kay chief of police. Yun ang trabaho natin. No? At ipanalangin po sila. Kaya nga po, ito po we are not encouraging our members na tumakbo sa politiko. Again, hindi din po pinagbabawal Hindi din pinagbabawal. Hindi dati pinagbabawal na kung gusto mo tumakbo na barangay captain, konsehal, governor. Sige, kung gusto mo tumakbo ka, but we are not encouraging that. Why? Kasi alam natin na ang calling nating mga Kristiyano is to pray for the government and to share the gospel of Jesus Christ. Hindi pinagbabawal, pero we're not encouraging na pumasok ka dyan, lalo kung mahina yung conviction mo. Also, sa atin din po, ito ang ginagawa natin. We are not endorsing a political figure. Malapit na naman ang eleksyon. Bigla yung mga politiko, pag eleksyon, nagiging spiritual Lahat ng simbahan, pinapasok Tama ba? Parang lahat ng reliyon papasukin pag mag-eleksyon Bakit? Alam natin may ulterior motive. They're not here for the gospel. They're just here for your votes. That is why we are not endorsing a political figure and we're not letting them use our pulpits para magkampanya. Kung umaten sila, maupo po kayo dyan at pakinggan ninyong ebanghelyo. Papanalangin namin kayo. Pero never po natin nagagawin na sila ay endorso at the same time ay tayo ay magpapagamit ng politiko na ito na banal na kung saan ay ginagamit lamang upang ipahayag ang salita ng Diyos, hindi ang political na plataforma ng kahit sino pa man pong kandidato. Kaya hindi po natin ginagawa po yan. And ito din, hindi natin dapat gawin. We should not ask favors from politicians. Mayor, may evangelism kami, baka may pang-merienda naman yan. Mayor, meron kaming meron kaming event baka pwedeng kayo na mag-provide ng sound system. Hindi natin dapat gawin yan. It is clear po na hiwalay ang layunin ng Diyos para sa iglesia at para sa gobyerno. At hindi natin dapat gawin yan dahil we know, lalo na sa konteksto ng Pilipinas, pag naghingi ka ng pabor, meron niyang kapalit. And it could endanger our convictions kung tayo ay kakabit sa mga politiko. Kaya ito po yung tinuturo sa atin ngayon. I think this is the first time na na-preach itong Romans 13:1-7. Intindihan po natin? First time po itong na-preach sa exposition. Ano ang relasyon natin sa gobyerno? Ang relasyon po ng mga mananampalataya at ang iglesia, tayong lahat sa gobyerno, unang-una ay ipanalangin sila, pangalawa, ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. At hindi po tayo dapat mag-aklas o hindi po tayo dapat maging panatiko sa isang politikal na partido o politician, kundi ang ating ultimate allegiance is to Christ. Pag dumating ang pagkakataon, and I tell you, dadating na talaga yon, parating na yung pagkakataon, that the government will be used by the enemy to persecute the church, alalahanin natin, church, our ultimate allegiance is to Christ. Yung ating pong citizenship is in heaven. Yung kingdom where we belong is an eternal kingdom. Hindi po temporary, earthly government. Ang atin pong ultimate allegiance is to the King of Kings and our Lord of Lords. At ito po yung bilin sa atin. Magpasakop tayo sa sibil na gobyerno dahil para makita po tayo na mabuting patotoo sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. As good citizens po tayo, kasi ba't natin ginagawa yon? So that would be a testimony to the saving gospel of Christ that we are proclaiming. Tayo po lahat ay sumadaling tumayo as a response sa katotohanan po o pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Awitin po natin yung Behold Our God.
sand. Kings and nations trembles at his voice. All creations rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has spread the race upon his hands, bearing all the guilt of sin for man? God eternal, humble to the grave. Jesus Savior, rising down to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa patuloy Panginoon ng karunungan at kaalaman na aming pong natanggap sa umagang ito, na siya pong aming magagamit upang patuloy kami na makapaglingkod at bigyan po ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sa pagbibigay niyo po sa amin ng sibil na gobyerno na kung saan ay nagpapanatili po ng kapayapaan, katiwasayan, at lahat po ng mga mabubuting bagay sa aming lipunan. Alam po namin, O Diyos, sa umagang ito na itinatag niyo po ang sibil na gobyerno upang patuloy kami, Panginoon, bilang mga Kristiyano na nakapaloob po sa lipunang ito ay makapamuhay po ng may kapayapaan at kaayusan. Dalangin namin, O Diyos, patuloy na lagi namin matagpuan ang aming pag-asa sa iyo lamang at hindi po sa
mga partido o politika na meron po sa aming pong bayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maalaala ng aming pong tungkulin sa aming pong kinabibilangan na bansa bilang mga nananampalataya ay ipanalangin po ang aming gobyerno, ang mga tagapamuno nito, at lalong-lalo na, Panginoon, yung patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo sa aming bansa. We thank you, Panginoon, dahil nilagay niyo kami sa isa pong bansa na bukas, Panginoon, sa aming pananampalataya. Kaya nawa, O Diyos, ay hindi po kami maging complacent o maging palagay na lamang, Panginoon, na tinatamasa namin ang kalayaan na ito, na makapamuhay at makapagpahayag ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Lord, na ma-appreciate ang kalayaan na ito at magamit po namin ito, Panginoon, sa patuloy po na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba pa po naming mga kababayan na wala po sa pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Patawagin niyo po ang aming bayan sa patuloy, Panginoon, na pagkilala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kabagan niyo po pa kami, Panginoon, at bigyan ng panahon na huwag niyo pong ibuhos ang iyo pong puot laban po sa aming bansa. Bagkos, Panginoon, ay makapagpatuloy kami, O Diyos, na maituro sino yung tunay na Diyos sa aming pong bansa. Kagaya po ng ginawa ninyo kay Propeta Elijah, gawin niyo po kaming matapang sa pagpapahayag po ng katotohanan ng Ebanghelyo, na kayo po ang nag-iisa at buhay na Diyos na kaya pong magligtas sa aming pong mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito may natutunan na naman po kami. Meron na naman po kaming baon na aming pong magagamit para po sa linggong dadating. Salamat, Panginoon. Muli, tinataas po namin lahat ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Nanatili po tayong nakatayo para sa isang himnaryo para sa ating pagkakaloob.